Si Anthony B. Ramos. May tanong po ako at sana may sumagot po. Tanong, ilan po ang Diyos at saan po mababasa sa Bible? Tapos pangalawang tanong, ano po ang mangyayari at magaganap sa lupa habang nagbabakasyon ng 1,000 years ang mga naligtas kasama ni Kristo? So, tingnan po natin at sagutin po natin ito. Ilan po ang Diyos at saan po mababasa sa Biblia? Ito yung sinasabi po natin kanina, naipaliwanag na natin. Ito, magbigay tayo ng talata. Sa paniniwala po mga kapatid ng Seventh Adventist ay meron po tayong isang Diyos. Pero kung ang tanong po ninyo ay sino, ay binubuo ito ng Ama, Anak at Espiritu. Dahil ang Ama, tinukoy na Diyos. Ang Anak, tinukoy din Diyos. Ang Holy Spirit ay tinukoy na Diyos. Subalit, nakasulat po sa banal na kasulatan na meron tayong iisa. At yan po ay nasa Deuteronomio, talatang 4, kapitulo 6. Dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ayan yung kung tawagin po natin ay Shema. Sa New Testament din, hindi naman pwedeng sa Old Testament, isa, sa New Testament, nadagdagan. Hindi naman po ganon. Kasi yung salitang isa sa Bible ay may dalawang salita, yung ikad at saka yakid. No? Sa ikad ay may mga termino po mga kapatid at mga kaibigan, isa ang salin or one, pero hindi lang talaga isa ang tinutukoy. Para makita po natin, magkaroon po ng tibay ang ating sinabi or sagot, ay magpapakita tayo ng mga talata sa banal na kasulatan. Halimbawa, Evangelist Dison, sa Juan, pero bigay ko muna sa iyo. Well, wala po tayong magagawa kasi ang inyo nga pong mathematics ay mathematics lang po talaga natin bilang tao. Ang Diyos po at ang Biblia may kanya rin pong sariling mathematics, kumbaga. Ang Biblia kasi kapatid ay sulat ng mga Hudyo. Hindi po sulat natin. Tayo nga kasi ay nakikibasa lang. Sa Hudyo, nabanggit na ni Brother Johnson, ang salitang isa ay hindi lang po binanggit na ang isa ay isa lang o absolutong one lang talaga. Sa Hudyo kasi tulad ng love ay hindi lang po love na isa o pag-ibig sa Tagalog. Sa kanila may tinatawag na agapaw from the root word agape, divine love. And David loved Jonathan. Love din po yun, pero ang tawag na sa love na yon ay filial love, friendly love. And Samson loved Delilah. Love din, pero ang tawag nila dyan ay eros or erotic love. Iba-ibang pagka-spelling, iba-iba ang tunog, iba-ibang pagkatawag, pero ang tinutukoy love din, depende kung saan ito ilapat. At merong itinatawag story, love mo sa iyong parents, sa iyong family. At marami pang iba. Sa atin, pag sinabing pag-ibig, yun na. Isa pa sa daling pagkaintindi. Ito po kapatid, ang salitang asawa sa wikang Tagalog, Brother Johnson, hindi mo alam kung lalaki yan o babae, kung di niya dudugtungan, o liban kung ano ang kausap niya. Kung kausap niya ay Mrs., sabi nila, nasaan po asawa niyo? Ang tinutukoy, lalaki. Kung ang lalaki pong kausap, saan po ang asawa niyo? Ang tinutukoy, yung babae. So mga kapatid, pag sinabing asawa, di mo nga naman talaga maintindihan, liban lang kung liwanagin niya. Sa wikang Cebuano, at lagi itong nababanggit ni Brother Richard, bagamat siya hindi Cebuano, mga kapatid, sa Cebuano o Ilonggo, pag sinabi pong asawa, babae ang tinutukoy. Pag sinabing lalaki, yan ang tinutukoy o salitang ginagamit dyan, bana. Bana kung lalaki, asawa kung babae. Sa Hebrew po, ganun din po ang salita. Pag sinabi nilang one, absolutong one and only one, tulad ni Jesus Christ, siya po yung nag-iisa lamang na Mesiyas ng sanlibutan pinadala ng Ama. Absolutely one, ang tawag po noon ay yakid. Pag sinabing one, yakid, absolutely one, or numerically one. Pag sinabi po natin na
ikad. Iba naman po yun. Ikad, one pa rin, pero one, composite one. Halimbawa, association. Sa amin po, mga kapatid sa Palawan, sa Mindanao din po naman, pag sinabing association, may 10 mga simbahan. Ang word na association, singular, but the application is plural. Kasi nga, ang salitang sama-sama, isang salita, pero ang kahulugan, marami. So ang tanong, ilan ba ang Diyos? Isa lang. Ang tanong, ano bang association? Isa lang. Pero ang application, marami. Tulad ng incorporated, incorporation, association, unison, unity. Hindi mo pwedeng matawag unity kung siya lang mag-isa. Hindi mo matawag association kung ikaw lang ay mag-isa. Hindi mo matawag members kung ikaw lang ang mag-isa. Ang punto, kapatid, may tinatawag ding one, pero hindi absolutely one, kundi composite one. Sample, nung nilalang ng Diyos, ang lalaki at babae, kanya po itong pinag-isa. Ang sabi niya, ang lalaki at ang babae, hiwalay sa kanilang mga magulang. Well, in fact, Brother Johnson, wala pang mga magulang sa laman ang taong ipinanganak. Bakit po? Kasi by the time, si Eva at si Adan ay galing sa paglalang ng Diyos. Pero may magulang ng term na ginamit, kapatid. Ano ang sinabi? Ang lalaki, alis sa kanyang mga magulang. Ang babae, alis din sa kanyang mga magulang. May hiwalay. Anong gagawin? Magsasama sila. Ang sabi doon, ang pinag-isa ng Diyos, silang dalawa ay hindi dalawa, kundi silang dalawa ay iisa. Kita nyo? Dalawa pero isa. Sample, John 10:30. Ako, one, at ang Ama, two, ay iisa. Sa English, I, one, and my Father, two, plural na, are, plural, then ang dulo, are one. Singular. So bakit ang ama at ang anak, dalawa namang magkaibang persona ito, bakit silang dalawa isa? Yan ang sinasabi natin, one din, pero composite one. Kapatid, liban lang inyong tanggapin ang doktrina ng Trinity, hindi inyo ma-reconcile ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Sa Biblia, ang Spirit ay Diyos. Sa Biblia, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kung ang inyong angkinin ay ang Ama lamang, ang laking problema po niyo, mga kapatid. Sapagkat sa Biblia, ang Ama, tinawag din niya ang anak na Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, malaki pong usapin to ang bagay ito. So, ang tanong, ilan po bang Diyos? Isa lang. Ano at kung sino-sinong Diyos? Composed of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang tatlong ito po, sa John chapter 16, merong magkaiba-ibang persona. Ngunit ang tatlong ito, lagi itong ginagamit ng ating mga Bible scholars din naman. Ang sabi, 1 John 5 verse 7, For there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three, plural, are one, singular. So, ang tawag po ng Elohim, kapatid, is plural. That is plural in a singular form, singular in a plural form. Why? Vice versa. Pag one lang talaga. Kaya nga po ang salitang God, yan ay isahan. Pero, sino ang kumakatawan sa God na yan at kung sinong nariyan? Mga kapatid, nandyan ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na tinutukoy ng Biblia. Brother Johnson. Ayan, thank you, Evangelist Dizon. At karagdagan pa po, mga kapatid, ay babasa din po tayo ulit ng talata na magpapatunay kung saan ay mag-aalis ito ng ating kalituhan doon sa sinasabi po nating isa, pero hindi talaga isa lang. No? Alam niyo kung bakit ginagamit, no, sa pag-aaral po, mga kapatid, alam niyo kung bakit ginagamit yung salitang ang Diyos ay isa? May dahilan ho yun. Paano kasi? Ang mga tao sa panahon iyon ay nagkaroon ng mga paniniwala sa mga Diyos na ginawa ng tao na napakarami sa palibot. Tama. Kaya, ginamit yung salitang isa, patungkol ito sa kadyusan o tinatawag nating Godhead na tumutukoy sa Ama, Anak at Espiritu. Ginamit ang isa dahil sa mapakaraming kinikilalang mga Diyos sa panahon nila noon. Lalo na nang maalipin sila sa Ehipto. Ang daming Diyos-Diyusan sa Egypt. Bakit nagkaroon ng 10 salot sa Ehipto? Nandyan po yung namatay yung mga hayop. Kasi naniniwala sila na may Diyos-Diyusan na nangangahalaga sa mga hayop. Bakit naging dugo yung ilog Nilo? Kasi naniniwala sila na may Diyos-Diyusan nakatira sa ilog. Bakit po namatay yung mga panganay? Kasi naniniwala sila na mayroong Diyos-Diyusan na nag-iingat doon sa mga panganay.
Oh, mayroon pong mga Diyos-Diyusan sa kalikasan, kaya nagkaroon ng mga langaw, nagkaroon ng mga piste, ng balang, kung ano-ano pa. Para ipakita ng Diyos na mali yun. Kaya lumitaw ngayon sa bibig ng mga sumulat ng Biblia ang salitang, ang Diyos ay isa. Ang problema naman ng mga nagbasa ngayon, yung anak, hindi na Diyos kasi magiging dalawa na ang Diyos. Nakita ho ninyo ang kaibahan, mga kapatid, mga kaibigan. Pero tingnan nyo po, hindi natin pwedeng tutulan na si Kristo ay Diyos kasi naanlinaw-linaw sa mga talata ng Biblia. Ang Holy Spirit, meron din siyang katangian ng pagiging Diyos. Nabasa na rin po natin yung kanina. Ito po yung ang ilan sa mga sample na ginamit yung salitang isa, pero binubuo siya ng hindi lang talaga isa. Una, yung pong Genesis chapter 1 verse 5. Yung sinasabi po dyan na God called light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were first. Alam niyo po yung first John, yung first day. O yan yung tinatawag na day 1. Ang Hebrew po niya kung inyong titingnan ay ikad. Yun. Tingnan nyo, unang araw ay ikad. Bakit ikad ang ginamit? Dahil nga, binanggit niyan yung light and darkness. Hindi lang isa ang bumubuo sa isang araw. Binubuo siya ng dilim at liwanag. Kaya yung first, isinalin po ng sumulat na ikad. Nang ibig sabihin, unang-unang araw. Unang araw. Isang araw pa lang talaga yan. Pero ikad, bakit? Ayon po sa talata, binubuo siya ng light and darkness. Liwanag at dilim ang bumubuo sa isa sa unang araw. So, Brother Johnson, ang bilang, isang bilang sa liwanag. Yan. Isang bilang sa gabi. Sa dilim o gabi. Di dalawa na to, plural na to. Dalawa na nga, yan. Pero ginamit na conclusion doon ay isa or unang araw. Isa lang talagang araw yon. Isang araw lang. Kaya ikad, kasi may dalawang elementong bumubuo nito. Correct. Gabi at liwanag. Kaya nga doon sa Genesis din, sa 2:24, makikita natin dito mga kapatid, yung mag-asawa. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at magkikipayisan sa kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Ikad na naman yan. Paano hindi ikad ang isasalin? Lalaki at babae yun. Kaya dito, litong-lito ho ngayon itong mga ayaw maniwala sa kadyusan ng Ama, Anak at Espiritu. Litong-lito sila rito. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, Brother Johnson, tininan ko dito sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries, mga kapatid. Ang meaning ng ikad, mga kapatid, ay numerical from H258, properly united. Yan ang meaning ng ikad. Properly united. That is, one or as an ordinal, first, alike, alone, all together. Brother Johnson, wala kayang salitang united at saka all together na ikaw lang mag-isa. Tama. Ang hirap kaya, tumayo kayong lahat, pero isa lang tumayo, nilahat mo pa. Kumain tayong lahat, ikaw lang naman ng isa kumakain Pangit pong pakinggan, kapatid. Kaya nga po, ang meaning ng ikad ay united, all together, at sinabi din po, mahal ko mga kapatid, na some together, at least few. Pag sinabing few, more than one. So kapatid, ang ginamit na term dito na iiwanan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang at sila'y maging one. Ang one na term dito ay ikad. Pag sinabing ikad, united, all together, unified, unity. Mayroon pong elemento na more than one. Yan. Samantalang yung isang termino naman ng isinaliding isa, yung yakid. Yung yakid po mga kapatid, sige nga, ay katulad po ito ng mababasa natin sa aklat ng Zacarias 12:10. Ito po, yan. At aking bubuhusan ang sambahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng isang
espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. So dito yung bugtong, dito ay yakid. Kasi bugtong, ibig sabihin, ay numerical 1, absolute 1. As in, sulo talaga. Kaya nga po yung definition ng yakid ay ibig sabihin solitary oneness, at ito po ay never been used in reference to God. Yung yakid kailanman ay hindi ginamit patungkol o pantukoy sa kadyusan. Pagka tinutukoy ay Diyos, tapos may bilang na isa, ay hindi yakid kundi ikad. Wala ko kayong mababasa sa Biblia na yakid tinukoy sa panalangin sa Panginoon sa Diyos, kundi ikad. At yan po yung sinasabi po na ginamit po doon sa Shema, yung sa panalangin sa size 4 ng Deuteronomio. At kaya nga dapat ay inaaral po natin mabuti ito, mga kapatid, na pagdating sa kadyusan, dapat ay huwag natin tutulan kung ang nakasulat. Kasi tinan nyo po, kahit may nabasa na po na si Kristo Diyos, tututulan talaga yan. Ang nangyari tuloy, katututol na si Kristo ay Diyos, ay di ang luklukan na lang daw ni Kristo yung Diyos. Yan ang malaking problema dyan, Brother Johnson. Pagdating naman doon sa Isaias 9:6, ay balikat naman daw yun yung Diyos. Yung balikat naman ang Diyos. Kaya dumami tuloy yung Diyos. Ang Ama, Diyos. Ang luklukan, Diyos. Ang balikat, Diyos. At yung pamamahala na iaatang sa kanyang balikat, yun din daw yung Diyos. Sa kakaiwas na ang Ama, Anak at Espiritu ay Diyos, ay ang Diyos tuloy nila, Ama, balikat, luklukan, at saka yung iaatang. Yun na. Apat ang Diyos. Napunta na lahat ng bigat-bigat na nun ha. Mga kapatid, akin din pong tiningnan dito, kung kayo po'y merong application dyan ng eSword, kung inyo pong titinan yung one or only po dyan ay H3173, na ang meaning po ng yakid ay, ang ganda ng pagkasabi ni Brother Johnson kanina, properly, sabi dito, soul. Solitary, Pag sinabing soul, kapatid, tulad ng soul owner, ikaw lang talaga. By implication, beloved, also lonely, the life, darling, desolate, only child, solitary. Pag sinabing only child, bugtong na anak nga naman. So, ang ikad, kaiba sa yakid. Ang ikad, one na siya, pero composite one. Hindi absolute one. Pero ang yakid, absolutong one or numerical one. Kaya nga po, maintindihan nyo po sana yung puntong yan. Kaya nga po, ang salitang Elohim, kung inyo pong i-type yan, Elohim means plural. So, ang salitang God o Elohim, sa Hebro, God. Kung sa English, kung atin pong damihin ang God, lagyan mo ng S, gods. Pero ang salitang Elohim, pinaghanguan ng salitang God o Diyos sa atin o batala, ang Elohim, hindi mo na kailangang i-plural yan kasi by the name of Elohim by itself is already plural. Okay? Kaya nga ang Elohim. Brother Johnson, pagka singular o isahan, Eloah. Pagka plural, Elohim. Kaya nga si Jesus Christ, nagsabi siya Eli, Eli, lama sabachthani. Bakit hindi sinabi niyang Elohim, Elohim, Elohim? Kasi ang tinutukoy niya at ang kausap ay nag-iisang Ama. Kaya ang term na ginamit niya, Eli, Eli, lama sabachthani or Eloi, Eloi, lama sabachthani. So dito ating makikita, kapatid, ang pagkalinaw ng sinasabi ng Biblia. Again, sa sinabi ni Brother Johnson, sa kaiiwas ang balikat Diyos. Ano pa yung isa? Luklukan. Ang luklukan Diyos. Ano pa yung isa? Pamamahala. Pamamahala Diyos. Isipin niyo mga kapatid, inyo na lang pong hinalugay ng hindi mawari itong kadyusan sa kaiiwas. Samantala, di mo naman kailangang iwasan. Nandiyan sa Biblia Ay tanggapin natin. Ngayon kung ayaw mo tumanggap, nasa iyo na lamang. Kasi ganito sabi ng iba, Brother Johnson, ay bakit sinabi ng Timoteo, meron tagapamagitan sa Diyos ang tao, ang nag-iisang Diyos ang Ama. O ngayon, wala akong tutol dyan. Bakit?
Kasi si Kristo nagsalita by the time, hindi isang Diyos, kundi bilang isang tao. Pero ang tanong, ang Hebreo 1.5 at Hebreo 1.8 ba tamang bersikulo? Sagot, yes. So anong nakalagay doon? Anong tawag ng ama sa anak? Diyos. Ang Diyos Ama, tumawag sa kanyang anak, Diyos. Ang anak, tumawag din sa ama na Diyos, Diyos din. So ano ngayon ang ating problemahin dyan? Para lamang mapatama ang iyong sikta, denominasyon at pananampalataya mo, ay tanggihan ng ibang talata habang tanggapin ang gusto mo. Wala itong pinagkaiba sa Di Punto Soriano. Hindi po ito talaga. Ha? Hindi punto talaga sinabi nila. Okay. Ano ang punto niya, kapatid? Para iwasan lang ang Sabat, sinabi niya, si Jesus Christ ang Sabat. So si Kristo na raw ang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So ang Sabat sa kanya ay Sunday to Saturday, na ang Sabat ay si Jesus Christ. Kapatid, ang Sabat, araw yan ng kapahingahan. Si Kristo hindi araw ng kapahingahan. Siya po yung ating kapahingahan sa patang katawan o kaluluwa. Ang patang katawan, mamamayang buhat sa pagtanim, pag-aral, iba pa, sa ikapitong araw. Iba yung rest day, kasi day, si Christ, wag mo namang tawaging rest day kasi hindi siya araw. Siya ang may lalang ng araw. Kaya nga yan ang sinasabi, sa katatanggi, napunta tuloy doon sa hindi mabuti. Kapatid, wag po nating iwasan. Yakapin natin ang katotohanan. Kung di mo naintindihan, hindi po solusyon ang tanggihan mo, itakwil mo, ayaw mong tanggapin, kasi dito ka masaya, yun na lamang. Ang hinahanap mo ay hindi katotohanan. Ang hinahanap mo kung ano lang ang iyong kagustuhan.